Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. Tingnan natin ang iyong July 19 to 25, 2026. Angel numbers. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. Wow. Yes. May ako nasabihin sa inyo to, ano to. Yung subscriber cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nataba na po sa inyong mga comments. Siyempre, sa mga gusto magpa-personal reading, lalagay ko dyan sa screen yung aking FB Messenger. Pakicheck na lang maigi o kaya nasa description below or punta kayo sa YouTube ko mismo na handyan yung link para hindi rin kayo ma-scam. Okay? I-check nyo na lang maigi. General reading, energy reading tayo. Virgo, okay? Gawin yung guide yung mga warning. Vice versa. Hindi mo to personal reading, okay? Okay, meron tayong Pisces, Sagittarius, Leo, and Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Virgo. Oh, yung ganda ng card mo, okay? And siyempre, hindi naman, there's a negative and a positive. Ibig sabihin, ano? May mga bagay ka na iniisip, nagkakaroon ng mga pag-ilusyon, o may mga bagay ka na ini-imagine in some aspect of your life. Pwedeng na doon sa point na iyon. Pwedeng sa family mo, or mga pwede sa mga goal, pera, or trabaho, something, no? Or pwedeng sa, it's more on family, sa iba, no? Nandun sa point na yon. May mga sitwasyon na nakakaroon ka ng reflection from the past situation. Yan. Pwedeng may mga nangyari in the past o may mga naiisip ka from the past, good or bad man yan, pwedeng nahandoon sa point na yon. There's a lack, growth, achievement, abundance also is coming. Handun din yung point na yon. And also the positivity is coming. No? Andun yung point din na may mga kasiyahan, papuri pa sa salamat ako nakikita pagdating sa'yo, may mga ganong sitwasyon, and then money is coming din, ang sinasabi dito, congratulations. Also may pagtulong no? Either may tao na tutulong sa'yo, or may taong hihingi ng tulong sa'yo. Basta may pagtulong ako nakikita sa'yo. It's more on family rin kasi nakikita ko sa iba sa inyo, no? Kung sino man yan, baka may family connection na ganon. And then also, so ibig sabihin magkakaroon kayo ng mga pag-uusap when it comes to your money. Yun ang nakita ko. Or maybe in a business, basta magko-connect yung pera sa iba sa inyo. Ang sinasabi rin dito is merong merong tao na mas bata sa'yo, na ko-connect sa'yo. Mas bata to sa'yo. Pwedeng kahit isang taon lang, 2, 3, ganyan. Basta magkakaroon ka ng connection sa isang mas bata sa'yo. Pwedeng magkakaroon kayo ng mga pag-uusap related to a money, business, or something idea sa iba. No? Yun ang nakita ko. Sa iba sa inyo, higit pa sa hiling mo darating. Uy, congrats! Baka may ini-imagine ka na, di ba? Then, well, you will achieve yung ganun sitwasyon, sa nakita ko sa'yo dito. And then also, is there's a victory and success din naman ako nakita sa iba sa inyo, no? May mag-a-unlock sa'yo, Virgo, hindi ko alam in what way, pero there's an unlocking situation, may mga pintuan na magbubukas para sa'yo, may mga mag-open. Kumbaga, also these are changes when it comes sa, may changes kasi ako nakita change of destiny, something. Sa pera mo, siguro mas magiging maganda yung flow ngayon ng pera mo than sa mga nakaraang linggo or buwan man yan. Sa iba sa inyo, mas mararamdaman mo. Kasi in the past, hindi talaga lagi maganda, no? Yung nakita ko dito. Pero sa ngayon, mas mararamdaman mo yung konting achieving or konti o malaki man yan yung achieving, mas mararamdaman. Pero yung iba naman sa inyo, nasa sa inyo kasi yung susi. Ibig sabihin, depende yan sa mo isa gagamitin yung susi mo. Sa love, money, work, or kung in some aspect of your life. You need to pursue din kasi yung mga idea mo na sinasabi dito. No? Fulfillment is coming. May mga bagay na masusolusyonan na. Ang nakita ko to, pero iba sa inyo is take it action. Meron ako nakikita ng mga new member of the family. Sa iba, marami ibig sabihin ng new member of the family. Pwedeng mag-aampon ka, pwedeng may titira sa bahay nyo, or pwedeng may mga buntis, mga nganak, or mabubuntis. Kasi ikaw or someone who's connected sa'yo kasi meron din tayong family, o kaya naman is kung may mga alaga kayong hayop, ganun din. Yun.
And then sa iba sa inyo is meron akong excitement na nakikita. Either there's an excitement situation na magaganap or pwedeng may tao na ma-excite when it comes pagdating sa sasabihin mo or sa mga magaganap o mangyayari. Ganun. Nasa bahay lang ba kayo? Yung iba sa inyo, maybe nasa bahay ka lang? Holiday ka ba? Resting time ka ba? Na naka-vacation ka ba? Or pwede rin naman na wala kang trabaho o kaya naman is pwede rin na sa bahay talaga yung trabaho mo. Pwede na doon sa point na yun, no? May mga minamanage-manage yung iba. And then also, yung iba sa inyo is may mga papuri pa sa salamat or feeling emotions. Pwedeng may kalungkutan or may ikakalungkot ka or may ikaka-worry ka. No? Pwedeng connected ito sa family, sa iba sa inyo or pwedeng sa sarili mo rin. Sa iba sa inyo. Mas more na mag-enlighten this time yung iyong instinct, feeling gut, or intuition mo. Ibig sabihin, mas magiging active siya, mas mag-enlighten, mas mararamdaman, mas malakas ang pakiramdam mo this time, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. And also is magkakaroon ng gain when it comes to a wealth and abundance. Yun na nakikita ko sa iba kasi handing tulad ng sabi ko na, di ba, may mga achievement and positivity happen. Congratulations na sa mga magaganap sa inyo. It's more on good yung ano mo, kumbaga, the hardship and the difficulties na nangyari in the past o nangyari sa mga nakaraang linggo man yan, buwan man yan, ngayon hindi. Mas magaang siya ngayon sa nakikita ko sa inyo. Congrats ha. Parang nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyong itong mga number na ito. Lagi yung tatandaan, pag nakita kayo ng mga repeating numbers, ibig sabihin, your angel is trying to connect sa iyo. This is a sign, no? Kasi may gusto siyang ipahiwatig na mensahe sa iyo. 555577 is a good luck, is a divine number, and the 10 is the completion, and this is the 1616. Ibig sabihin, nandun yung point of achievement, a new beginning of achievement ito, no? Sa iba naman sa inyo, is tulad ng sabi ko kanina, parang reflection from the past para mas magkakaroon ka ng knowledge this time. Kasi either there's a lesson learned na natutunan mo in the past at mas magiging strict ka this time, as mas magiging aware ka this time, maybe sa iba sa inyo kasi handun yung readjustment situation. Ano? Sa iba naman sa inyo is yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, there's a rainbow after the rain, obstacle to overcoming. Andito na yung point na may mga pagsuporta situation. Either may taong ko-connect or ikaw ko-connect or vice versa. There's a support situation, ano. Unconditional love, may mga action situation ako nakikita sa'yo. Magkakaroon na rin ng clarity in some aspect of your life, no? Na doon sa point na yon. Mas mararamdaman mo ngayon yung magandang flow with the completion situation. Pero andito kasi yung ano, no? Parang, alam mo yun, yung may mga sitwasyon na ano pa to, balahibo pala to, kala ko ano. May mga sitwasyon na magiging, na ikaw mismo is, paano ko ma-explain to? Parang it's up to you. Halimbawa, either maniniwala ka or hindi ka maniniwala. Halimbawa sa family mo, di ba? Either maniniwala ka sa kanya or magtatrust sa kanya or hindi. It's up to you. No, nahado sa point. O kaya sa mga idea mo. Nahado sa point na yun, ano? Kasi why ko nasabi? Kasi andito yung unconditional love. Yun. Nandito rin kasi yung movement and clarity and flow. Yan. Yung mga tao nasa paligid mo, yung mga situation mo sa buhay mo, no? Yan. Sa trabaho, sa pera, sa mga connection mo, yan. Nakadepende pa rin siya sa'yo. Parang ano yan eh, parang itong si Susi sa nakita ko dito. May mga ayusin o may mga pagsasaayos. Pero it's complete na kasi, no? Yung nakita ko dito kasi magkakaroon ng complete. Also, sabi ko nga sa'yo, may mga kasaganaan. Ako nakikita, abundance. It is awakening. This a good luck. Ibig sabihin is pagtatapos ng sitwasyon sa buhay. No? Andun yung point na yun. Mayroong divine intervention. Ibig sabihin, when it comes to a divine intervention, kasi this a good luck, ibig sabihin, there's a change of your fortune. There's a good luck, a good karma. Bagong pagtahak ng direction mo to. Ibig sabihin, yung hardship tulad ng sabi ko kanina, difficulties, matatapos na. No, may good luck na magaganap o mangyayari dito sa iyo. Congrats! No, also the 555 also is the completion. Kung 10 and 10 and 10 is a completion pa rin yan. Diba? Also, you are guided with a divine number na sinasabi dito. Congrats! Kasi ang ganda ng card mo. Kasi ang ganda ng card mo dito, no? Sa iba, sa inyo. Okay, we have the 5-5. Also, there is a clarity. Good luck and the clarity. Congrats.
Great transformation, ito na nga yung pagbabago, di ba? Mga major changes, opportunity, fast pace, forward, and a process. Ibig sabihin, nagkakaroon na may movement na nangyayari, no? Sa iba sa inyo. Kasi nagkakaroon ng movement. Ba't ang kati ng mata ko? Okay, you aren't a victim of circumstances. Rather, you are a beneficiary of it. Okay. Ibig sabihin, hindi ka naman totally, basta alam niyo na yon. Okay, hindi ka naman biktima sa sitwasyon. Siguro, tulad na sabi ko sa inyo kanina, di ba? A learning from the situation na doon sa point na yon. Maaaring nangyari yon kasi kailangan mong matuto, kailangan mong magising, kailangan mong ma-aware, mga ganyang sitwasyon, ano? And if that weren't the case, life would be pretty dull. Parang arte no, ano yun, dull. Okay, you will set yourself up to success into a long run if you are willing to adapt to this shift. Willing ka na ba? At ready ka na ba to receive itong shifting na magaganap sa'yo? Kasi this is a completion and the clarity. O, kung ayaw nyo, ako na lang mag-claim. Ha? Makasarili tong si ate eh. No? Okay. Everything is working out for the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Congrats! Everything will work out perfectly at the end. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh, kayo mga Virgo, alam niyo yung point na pag medyo baka iniisip kasi ni universe na ma-overwhelm kayo in a situation, mukhang gagawin niya is i-distract kayo doon kasi baka the more na kasi pag na-overwhelm kayo sa isang sitwasyon na nagiging maganda yung buhay niyo na, baka magtuloy-tuloy, makalimutan niyo yung sarili niyo, hindi na kayo maging aware, hindi na kayo matuto, kaya bibigyan kayo ng challenge ni universe. And this time, magkakaroon na more ng clarity sa iyo this time na ma-accomplish mga dapat ma-accomplish. O, di ba ang ganda ng card, yarn? Di ba? Ang ganda ng card mo. Di ba? Everything will work out perfectly. Di ba? Perfectly. Perfectly at the end. Okay, your energy, Virgo. Okay, you're, the Emperor and the Emperor. Saan ka? And the King. Aba, you are the King. Babae ka man o lalaki. Kumbaga, when it comes sa yung energy, nandito ka na sa situation mo na you are more on focus, you are more on controlling with yourself, you are more on, parang ginagamit mo na, mas lalo kang pinatatag ng sitwasyon. Alam mo yun, nandun sa point na yon. Mas lalo kang pinatatag ng sitwasyon, mas more kang, alam mo yun, hando yung determination mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hando yung mga pagpapasya, hando yung focus mo, kumbaga, nahandin yung pagiging leadership mo sa situation, ganyan. Yung nakikita ko sa yung energy, no? Mas more kang mag-focus this time sa sarili mo, sa stability mo. Kumbaga, handun na yung point na may mga, kumbaga, nahandun yung focusing when it comes to your rules. No, sa mga rules mo sa buhay mo, mas magkakaroon ka ngayon ng protection sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa sarili mo, sa pera mo, sa paligid mo, sa lahat, as in. No, nandun ka sa point na yon. Handun na rin yung, siyempre, discipline na person naman talaga kayo, no? Siguro mas more kang magkakaroon ng discipline type of attitude, kung sino talaga yung mga kinakailangan talaga ng tulong, kinakailangan talaga ng atensyon, kinakailangan talaga ng suporta. Mas magiging ano ka ngayon, organized. No, yun ang energy na nakikita ko sa iyo this time. And then also is comes to your energy, it's good naman kasi sa nakita ko sa iyo dito. Yun nga lang, hindi maiiwasan yung konting pag-iisip. No, mandun pa rin naman yung hindi maiiwasan yung konting pag-iilusyon, pag-iisip, pag-worrying, ganyan. O baka naman may mga pinagpupuyatan kayo, o baka night shift kayo, o kaya naman napupuyat kayo kung for something, o nahandun yung point na pagising-gising kayo, pwedeng nandun sa, o late ka na natutulog, o kaya mas maaga kayo nagigising para sa iba. Yun, bawi-bawi na lang din kayo, no? Yan, yun nakikita ko sa yung energy. Maaring nagkakaroon ng
pag-evaluate in some aspect of your life, but still you try to make it balance pa rin naman and control yung lahat ng aspeto mo sa buhay mo, no? Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Parating po sa kanya. Pandara. Aray ko, ano ba to? Universe, ano po to? Aba, new beginning. Sorry. Oh. Tingnan mo, oh. Di ba meron kang 10-10 dito? 10-10. Ang 10 mo ngayon is, eto na to, 4 na yan, di ba? 4, 5, 6. Ganda. Ay, ito pa pala. 7. Ganda. Ang ganda ng ano mo. Card mo. Completion talaga to. Oh. Galileo. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, there's a good news. Congrats. There's a good news. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Maaaring mangyari ito within a day, a week, or a month, no? Yan. 1 day, 1 week, 1 month, something. Yan. There's a good news, abundance, fulfillment, and achievement. Ako na nakita. Sa iba, pagtatapos ito kasi we have a completion situation. Magkakaroon ng union sa iba sa inyo. Maaring magkakaroon ng pagkikita-kita or magkakaroon ng mga bonding situation, may mga getting together sa iba sa inyo, yan, o may mga celebration, malaki o maliit man yan, di ba? Pwedeng getting together ng close relationship, family, unity, reunion, or there's an achievement of a goal, no, para sa iba naman. Sa iba naman sa inyo is may coming home eh. Maraming ibig sabihin when it comes to a coming home. No? Pwedeng ikaw ang uuwi ng bansa, probinsya o kalapit baryo or may pabalik or pauwi. Okay, nando sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, ang parating din sa iyo is actually, pagtatapos ito, no, sa nakikita ko, as in, puro ending yung nakikita ko sa iyo eh. May babae, a mother figure, or maybe, kasi may lalaki rin eh. Pero mas ahead ito sa iyo. Either mas matanda sa iyo, babae o lalaki, or maybe sa iba is a family member. May makikipag-usap sa iyo. Vice versa, either hihingi sa sayo ng suporta or advice, or ikaw ang magbibigay ng suporta or advice pagdating sa kanya. Vice versa yan ha. Parating din sa iyo is there's a victory and success happen into your life. Ibig sabihin, may goal ka na ma-achieve dahil sa binigay mong effort and hard work dun sa situation na yon. Sa iba naman sa inyo, pag-uusapan kayo. Magiging topic ka or pag-uusapan kayo. Tapos, yung iba naman sa inyo is babalik daw yung strength, confident, or yung pride mo. Ibig sabihin, no? Sa iba sa inyo. Andito rin yung point na meron ako nakikita na tao na they putting a guard eh. Hindi ko alam why kung this is you. Maybe ikaw nag-put guard ka sa sarili mo para protektahan yung sarili mo or maybe someone they putting a guard pagdating sa'yo. Yun. Parang may space ako nakita pero someone's putting a guard. No, nahandun sa point na yon. Andito rin yung point na nagkakaroon na ng mga bagong strategy, bagong plano, or nagkaroon or magkakaroon ng pagbabago when it comes sa pananaw mo sa kinabukasan. Yun ang sinasabi. May malalaman din yung iba sa inyo na katotohanan o meron kang malalaman. Sa iba naman sa inyo, meron ako nakikitang trust issue. Hindi ko alam in what way maaring nagkaroon ka ng trust issue sa isang lalaki. Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is babae yon.
pero there's a trust issue situation ako na nakikita. Na rin yung point na may tao na nagigilty or na si hate niya yung sarili niya. May pagja-judge eh. I don't know why. If you're judging someone, ikaw yung nagja-judge or someone is ginajudge ka niya, vice versa, na doon sa point na yon, andito rin yung point of doubt and self-doubt. May ganun ako nakikita. Sa iba sa inyo, medyo ingat na lang din kayo when it comes sa mga bagay na kailangan nyo talagang i-let go. Kung may mga bagay na nahahatak pa kayo at hindi nyo pa ma-let go, siguro this is the time. Kasi mas mahihirapan lang din kayo, okay? Nandun yun po. Siguro ang pinaka-the point kasi dito is mag-change kayo ng decision, mag-change kayo ng rules, ng system, ng strategy, ganyan. Mas mag-effort pa kayo, pwedeng na. And trust your intuition. Yung iba sa inyo may mga time daw na baka ma-ignore nyo yung intuition nyo. Ganyan, baka may mga time daw na hindi daw kayo maging aware. Kaya mag-ingat kayo ha. Yan, you need to be aware ang sinasabi dito. May hinihintay ka o may mga bagay na paghihintay ako nakikita dito. May naghihintay o naghihintay ikaw? Alam mo ba dito sa sitwasyon mo, parang may grupo akong tao. Hindi ko alam kung ano yung grupo na yun sa'yo. Siguro yun yung isa yun sa sinabi ko na parang self-doubt or may doubt o may trust issue kayo. Basta there's a group of person ako na nakikita sa iyo sa baraha. Ay may ikakasal? O may pupuntahan kayong kasal? Or baka may celebration lang? Kasi may celebration sa iba dito may kasal. Ay may devil pa. Ano yung devil? Ay ingat ka sa pera mo ha. Pero tingnan pa rin natin yung pera mo mamaya. Mukhang may tukso Ingat kayo sa tukso. Dapat iwasan ni Virgo. Sa iba yun? Sa iba, may gumagamit. May gumagamit ng dahon. Dahon natin. Masamang gamot. May gumagamit. Hindi ko alam kung sino. Kung kayo, iwasan nyo. Kung may tao na payuhan nyo. Okay? Dapat iwasan. Uy, uy, uy. Okay, dapat mong iwasan, Virgo. Dapat mong iwasan. Madami eh. Ang dami kang dapat iwasan. Basta, ang sinasabi lang dito, mag-trust ka sa intuition mo. Iwasan mo na ma-lack of clarity ka, ma-lack of idea or focus. Iwasan mong malito ka. Kumbaga, iwasan mo na hindi mo magawa o ma-pursue yung mga bagay na gusto mo i-pursue sa buhay mo. Kung may mga idea ka na gusto mo i-pursue, kung may mga sitwasyon na kailangan mo nang i-let go, kung may mga bagay na kailangan mo magsalita ka. No? Kailangan mo rin magbigay ng opinion or you need to speak out talaga, magsalita ka. And then also, iwasan mo yung hindi ka muna maghanap ng something information na makakatulong sa'yo or something information na pwedeng maging katotohanan pa. Paano ba Tagalog? Teka lang, wait. Alam mo yung mga misinformation, halimbawa, akala mo lang pala, tapos maling akala, mga ganun. Kailangan mo maglikom ng information before you talk, ganyan. Iwasan mo rin yung, alam ko naman na maingat ka when it comes to a talking, no? Siguro, yun nga, mas alamin mong maigi yung the fact, yung katotohanan ng sitwasyon, before to judge or before kang makisawsaw sa sitwasyon. Yun na lang ang the point din isa sa iba sa inyo. Iwasan mo yung isa yung overthinking kasi, isa yon. Tapos yung matrap ka at yung mga huwag kang masyadong ma-overwhelm din sa situation, no? Kasi pwedeng yung overwhelming na yun is hindi maging maganda yung
outcome, 'di ba? Baka halimbawa, when it comes to overwhelming, yung tao na yun kinakausap ka niya or nagkakaroon siya ng good term or may pinapakita sa yung kabutihan o pinapakitang maganda, tapos na-overwhelm ka, hindi mo napansin, kinukuha lang pala niya yung loob mo. Okay? Basta mag-ingat kayo when it comes to an overwhelming situation or mga bad decision situation, mag-ingat kayo. Before pa mangyari yon, pag-isipan nyo talagang maigi. Okay? And then also, iwasan mo is, actually, ang daming dapat mong iwasan. Hindi lang babae, hindi lang lalaki. Ano to, variety to. Ibig sabihin, halo-halo na to, ano, sa iba sa inyo. Yun, naghahalo-halo ba kayo? Yun ang nakikita ko. Basta mag-ingat ka sa lahat na makakausap, makakasalamuha mo. Hanggat maaari is mag-trust ka sa intuition mo, tsaka wag agad maniwala. Okay? Sabi ko nga kanina is mag-boundary ka rin doon. And then also, yung mga taong gagamitin ka lang. Not to focus to yourself, syempre, kailangan mo rin alagaan at mahalin at pahalagahan yung sarili mo. Okay? Para to be stable, para mas maging malakas o matatag, di ba? Think to the future palagi. Kung may mga bagay o nangyaring failure, ganyan, overthinking, iwasan mo yan. Failure or regret in the past, siguro hindi na rin kailangan mag-stagnant doon o magstay doon. Ano? You need to move on na lang din sa iba sa inyo. Kumbaga, you need to find peace or kung may mga bagay na need to heal, recovery, gawin. Ano? Nando sa point na yan. Okay, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, also save money, ha? Love. Okay, pagdating sa love, oy, ano to? Teka na, something Oy, alam mo, hindi lang to sa'yo Teka, magbibigay lang ako ng message another message, hindi lang to sa'yo. May mga ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka daw na sitwasyon. Buong mundo to As in sa lahat, hindi lang sa element mo. Maraming mangyayari Ano mangyayari? Tulong? Merong, di ko alam kung, pero ito yung nasa intuition ko Meron daw na isang sasakyan or maybe panghipapawid na sasakyan. Parang ganun. Kung i-elaborate ko yung card parang himpapawid na sasakyan na magkakaroon siya ng danger situation pero kasi may nakita kong tulong pero masusurvive. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero siguro magkakaroon lang ng konting crash or pwedeng magkakaroon ng survivor or pwedeng hindi magiging malaki yung problema nung sasakyang panghipapawid na yun, eroplano, something. Basta yun ang nakikita ko dito. Pero, either may mga lungkot lang ako nakikita dito, or, pero there's a miracle Ibig sabihin, magmi-miracle yung situation Yun ang nakikita ko. Either masisave something, o may mga masisave din, kahit papaano. Yun, okay. Erase na tayo. Pero mag-ingat pa rin kayo sa sa mga lindol. Mas maraming lilindol sa ibang bansa Lindol. Palagi ko naman ito sinasabi sa mga reading pag may lumalabas sa ibang elements o ilang zodiac sign. Lindol, travel nyo, ingat kayo. And then also, yan yung mga mga almost lindol to Yung nakaraan kasi vulkan yung nakita ko Hindi ko alam kung kanino zodiac sign yun Pero maingat pa rin kayo sa vulkan dito sa sitwasyon. Okay. So when it comes to love, kung single ka, pwedeng itong taon na to is LDR ba kayo?
pwedeng may makakausap ka related to LDR o may kausap ka ngayon sa nakikita ko dito, or pwedeng iba dito sa iba sa inyo is magkaiba kayo na ano yan. Halimbawa, nasa taga-probinsya siya, taga-Manila ka, ganyan. Basta may distance. Ako nakikita sa iyo. Makikita mo yung sitwasyon kasi when it comes sa relationship, gagawin niya yung lahat eh. Or maybe ikaw gagawin mo yung lahat. Pero ang sinasabi dito, may something dito sa connection na ito. Hindi ko alam in what way. Either itong taon na to is they keeping something na para hindi mo malaman, or nahanda yung point na makasarili at sakim lang itong taon na to. Pero mag-ingat ka pa rin sa mga taong makakausap mo ha, kasi medyo ang bad ng energy ng taon na to. So nakita ko kasi may konting kalungkutan, baka kalabasan nito is malungkot ka, no? May failure situation ako dito. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon nito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, sobrang na-stress, frustration, siguro hindi mo rin din kasi inasahan, di ba, na mangyayari yung sitwasyon na yun. Kumbaga kasi hindi rin naman kasi ikaw yung kausap niya dito, no? Yun na nakikita ko dito. Nagkaroon siya na attraction sa iba. Kumbaga mas nagbigay siya talaga ng full of attention sa ibang tao than sa iyo sa nakikita ko dito. Pero alam mo kung nasaan siya ngayon, nasa mahirap na sitwasyon siya ngayon na pinagdadaanan. Yun na nakikita ko sa kanya. As in, medyo may lungkot ako nakikita sa kanya, no, ngayon. Parang, siguro sa iba dito is nangyayari o nangyari sa kanya yung ginawa niya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pero kung titinan ko dito sa kanya, kasi na-stuck siya sa sitwasyon, nagkaroon siya na, pero sabi niya, sana daw mapatawad mo daw siya. And nandun pa rin naman yung communication para sa iba, or gusto niya uli ng renewal when it comes in this connection. Sa iba naman sa inyo, ang katinang mata ko, kung kayo is may third party relationship. Sa may mga third party relationship is, oo, meron. Kasi, ewan ko, bakit na-stuck ka? Siguro kung may mga anak kayo, o kaya is, may nakapagpapa-stuck sa'yo sa dito sa relationship na to, kung may third party kayo. Hindi ko alam ano yon, pero either may anak kayo, or pwede hindi ka lang makaalis. Yun. Pero ang nakita ko kasi dito, mas nagbibigay siya ng effort sa kabila. Or kung ikaw yung third party, baka mas nagbibigay siya ng effort sa iyo. Vice versa. Yun ang nakita ko. May mga ikakagulat ka pa dito sa sitwasyon at may ikalulungkot ka talaga. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, ang haba ng pasensya ng iba dito, no, sa may mga third party relationship, tsaka sa mga wala rin. Isa sa inyo, or maybe both of you, napaka sobrang haba ng pasensya, handi yung patience sa mga walang third party. May mga bagay na iniisip, ano yung love, caring, ako na nakikita sa inyo, may mga iniisip ka na gusto mong tapusin, o may mga bagay kayo na pag-uusapan to achieve, no, it come in this connection. Pwede rin kasi may mga travel situation, pag-uusapan related to a travel, o kaya makikita kayo, pwedeng nado sa point na yun, pwedeng iba dito, LDR lang kayo, LDR talaga kayo, yung nagkakaroon ng pagtutulungan, ginagawa naman ng isa or both of you, yung lahat pagdating sa connection dito sa walang third party. Ang sinasabi ito, hindi yung strong connections na nakikita ko dito. Siguro lang may konting lungkot lang na pagdadaanan kayo, no? Pwede magkakaroon ng disappointment, yan, o kaya madi-disappoint ka sa kanya, o kaya is may mga sitwasyon na magiging hindi maganda yung outcome pagdating dito sa connection na ito. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. May challenge itong connection na ito. Kasi ang nakikita ko kasi yung challenge dito, may lungkot, may failure, disappointment, tapos may stuck situation. Hindi ko alam in what way yung stuck na yun eh. Siguro magkakaroon lang ng mga delay situation sa iba sa inyo. Maaring nado sa point na yun. Kung LDR kayo, siguro minsan hindi kanya makukontak, o hindi mo siya makukontak, or busy siya, mga ganun. Basta may ganong situation. There's a stuck or delay situation when it come in this connection. Pero wala naman third party ako nakikita sa iyo dito, no? Yun. Andun naman yung connection. Pwede rin sa iba sa inyo, baka yung is related sa family, di ba? Pwedeng nagkakaroon o magkakaroon ng mga problema
it comes sa family, sa part mo o sa part niya, o may mga challenge na pagdadaanan. Kaya nakikita ko yung stuck situation dito. Yun na, but still nandun yung stability and support ng bawat isa pagdating sa situation na connection na ito. Pwede rin may magiging toxic dito, no? Magiging pasaway, ganyan. Magiging matagas ang ulo, mga ganyan. May konti lang na ikaka-worrying or stress, no? Ikaw or siya, or both, sa mga paligid or sa trabaho or sa ginagalawan. Money and trabaho. Money and trabaho, Virgo. Aba, ang ganda oh, Ten of Cups. Okay, pagdating sa iyong money and trabaho. Okay, sa trabaho mo, kung wala ka trabaho, maaaring iba sa inyo is ibang abroad to, no? Sa iba, nasa abroad ba kayo? Nasa ibang bansa ba kayo? Or pwede sa iba sa inyo is may tao na susuporta sa inyo na pwedeng nasa ibang bansa or ikaw ito sa kanya, may ganun. Sa trabaho nyo, kung magtatrabaho kayo at wala kayong trabaho, yes, mayroon ako nakikita sa iyo, no? Dito, kung mag-apply ka, matatanggap ka. Kung sa abroad naman, yes, may nakita ako na pag-alis, pagpuntang abroad, sa iba sa inyo, when it comes to a work. Kung may work ka naman sa ngayon, ang nakikita ko dito is napaka very attractive person mo pagdating sa paligid mo. Hindi ko alam mo, ano bang merong charisma na meron ka, ano? Hando yung very attractive. Siguro lang, masyado ka lang matulungin, mabait, humble. Basta nandun yung no? Kasi always you giving your effort pagdating sa trabaho mo, pagdating sa family mo. Hindi lang naman kasi sa trabaho mo, no? Family also, na nagbibigay ka talaga ng effort. Nandun naman yung pagtutulungan sa nakikita ko. Mas nakikita ko nga, mas ikaw yung nagbibigay o mas ikaw yung nagtumutulong, no, sa pamilya mo man yan or sa trabaho mo man yan. Okay naman din dito sa nakikita ko dito. Sa pera mo naman is there's a new beginning happening to your life. Is sabihin, may difficult situation na nangyari o mangyayari sa inyo na ngayon is may katapusan. Matatapos na yon, ano, sa iba sa inyo. Handito na rin yung point of victory and success. Ibig sabihin, victory and success, nagwagi, no, nag-success yung situation. Paglaya sa isang sitwasyon, ibig sabihin na handun na rin yung fresh start happen into your life. Parang magkakaroon ka ngayon ng resetting sa buhay mo. Siguro, maraming ibig sabihin ng resetting. Siguro, tapos ka na sa pagbabayad ng utang, tapos ka na sa ganito, tapos ka sa ganyan, o kaya mag-iipon ka ng muli ngayon, di ba? O kaya iba sa inyo is bagong trabaho na yan, or bagong pag-iipon na naman yan, or bagong pananaw sa kinabukasan na naman yan, o mga bagong strategy na naman yan. It's good naman sa nakita ko to, pero ang nakikita ko lang din sa iba sa inyo is andun yung pagtulong nyo, no? Siguro kailangan mo lang din magkaroon ng controlling when it comes sa paglabas ng pera or pagkokontrol or pagtulong sa ibang tao. Yan. Kung sa pamilya mo, okay lang yun. But still, you need to control. No, nando sa point. O may taong hihingi ng tulong sa'yo. Na pwedeng mag-connect ang trabaho or kaperahan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa ngayon, sa bad, parang nagtapos no? Or matatapos na siya. Sa iba sa inyo, andito yung susi, nasa sa inyo yung change of decision na to. Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Mas more focus ka ngayon no? Handun na rin yung point of action na gagawin mo this time. Stability, yes. Stability to. Tsaka, handun yung moving on, nagiging mas matibay ang loob mo ngayon this time sa mga bagay na sitwasyon mo, pagdating sa pera at trabaho mo, yun na nakikita ko sa iyo dito. Maganda yung mo. Wala akong nakikita sa ngayon na, siguro when it comes to danger, yung mga tao lang nang lalapit sa iyo. Nahihingi ng tulong, tutulungan mo. Yun. Depende kasi yun, no? Danger or Depende kung magiging danger siya or hindi. Siguro kung magiging labis, magiging danger talaga yun. Kung labis-labis o abusuduhin kanila, di ba? But you need to think very carefully rin din at magkaroon ka ng controlling. Arigato, namaste, God bless.